Bigay tayo ng konting high protein o yung pellet. Sa vitamina o yung mga ginagamit kong vitamins, unang ginagamit ko dyan na soup, tapos gumagamit din ako ng, sabi ko nga, ang breeding sobrang importante. Sabi nga nila, gold ang breeding. Talagang dyan nag-uumpisa lahat. Pero pag ang ibon mo, binirin mo na mas malakas, wala ka ng problema sa pagre-recover ng ibon. Ito si 07. Ang nanay nito, kapatid ni Palaspas, kapatid na buo. Ang tatay, apo din nila. Apo na rin nila Palaspas. Ayan. Ito si 07. Sobrang mabilis na ibon to. Ang daming pinanalo na pulling, side bet, sprint race, fan race. Nanalo rin siya sa survivor ng Matnog. 2 times Matnog siya sa kasi nga nagkansela, hanggang Matnog lang ang karera. Ayan. Meron din siyang sinolo clock. Sa Smashan, nag-solo clock siya. Saan lap yun, sir? Hindi nyo natanda, sir. Kasi sa sobrang dami niya. Hanggang ngayon, nilalaban ko to. Mananalo siya sa RHPRC, MPC, RRPC, KRPC, ARPCI, PCTA. Ang daming club, sir, ano? Ang daming pinanalo ng iba na to. Talagang hanggang ngayon ginagamit ko siya. Hindi pa nagpapahinga to. Ngayon lang to na nahinto kasi nga naglugon. Pinstop ko muna. Pero sabak ulit to ngayon South. Lalaro ko ulit siya. Baka isabay mo na rin si Keikoy. Maglaro din si Keikoy ngayon South. Yun. Tingnan mga kaibon, no? Hindi takot si Sir Cheat na ilaro ulit yung mga ibon niya na kahit naging mga winner na. Oo. Basta nasa atin ang bloodlines, naka-infuse o naka-treasure sa atin ang bloodlines. Huwag tayo matawag. Laban. Hanggang laban. Eto si 07, baka i-ano natin ulit. Paikutin ulit natin. Sana hindi magbago ni Bad kasi nakapahinga siya. Pero araw-araw naman siya lumilipad dito sa loob. Isa to sa mga nagpasok ng kabuhayan dito sa loob ko o tumulong sa pagbuhay ng mga kalapate. Ngayon kasi si 135 muna nagtatrabaho para sa mga kasamahan niya. And pahinga muna siya sa susunod na race ng South. Salang ulit siya. Kaya ito si 07, hindi ko na mabilang kung ilan yung pinanalo nito, pero may ID to. Makikita nyo lahat doon. Yan. Diction winner, second overall champion, first overall champion sa fan race. Madami to, si 07. Ayun. Bali, ikaw po pala, sir, sa mga flyers nyo, nagde-depedering yung nagpuputol po ng pakpak? Hindi ako gano'n nagpe-pedering eh. Sa akin kasi, dumidepende ako eh. Minsan nagpe-peder ako pero birang-bira. Kasi lalo pag gaganyan may hahabuling karera. Katulad dito, naglulugon siya. Dapat ipe-pedering ko to. Kaso tingin ko naman aabot. So hindi ko na pe-pedering para mag-natural yung tubo niya. Natural. Mas maganda kasi pag natural. Ayun. Kesa yung sa pinipedering ko. Ayan. Tsaka tip ko sa inyo, pag MacArthur ang laban o long distance race ang laban, agahan niyo yung breed nyo. Mas magandang lumaban ng ibon pag may edad na. Let's say sabihin natin 9 months pataas. Kasi pag young bird, may mga nakakalusot na young bird. Pero mas mainam ang mas mature na ibon kumpara sa mga young bird. Lalo pag sa mga pahirapang karera. Yan, Sir Cheat, ikaw po pala, paano mag-prepare ng mga breeders mo bago isa lang sila? Sa akin, sa breeding, syempre, unang-una, inis muna tayo lahat ng breeding cage. Lahat ng gagamitin natin inis. Tapos, tumutok tayo dun sa mga bloodlines na alam natin na nagbigay na ng tropeyo o ng panalo sa loob natin. Ngayon, kung wala pa sa mga newbie, maghanap tayo o lumapit tayo sa mga legit players, sa mga talagang lumalaro o nananalo o talagang lumalaban sa karera. Ayan. Ang prepare natin, pagka tapos ko mag-selection, kinokondisyon ko lang muna sila. Nakatapat na yan, tapat-tapat na sila. Ayan. Tapos, syempre, hindi nawawala ang purga. So, kailangan malinis lahat ng paligid, linisin nila ang gagamitin nila. Kaya para iwas na tayo sa mga bula-bulate. Tapos, after nyan, mga 2 weeks o
3 weeks, 1 month, magpa-flashing ako. Ang ginagamit ko niyan 4-in-1 para mas mabilis. Pagkatapos ko mag 4-in-1 kasi ang 4-in-1 kompleto siya. Pagkatapos ko mag-flash niyan, papahinga ko ulit ng konti, puro plain lang muna. Siyempre gagamit din tayo ng liver extract. Tulad na sinabi ko, paulit-ulit ko sinasabi sa mga ginagawa kong reels at vlog na sana lagi tayong may liver extract para yung suporta sa atay nila. Pagtapos ko mag-antibiotic, nagbibigay na ako nun. Pagtapos nun, plain lang muna. Sa susunod na mga linggo, nag-uumpisa na ako mag-vitamins. Ayan. Para kahit papano, nabibuild na nila yung mga sarili nila o yung mga katawan nila na kukondisyon na ng pakonti-konti. Ito lang yung mabibigay kong tips sa inyo na gawin nyo sa breeding. Kung south ang laban, agahan nyo. Mga December o January, naka-ready na yung mga breeder nyo. Abangan nyo yung labas ng singsing ng ibon, ng club nyo. Para paglabas ng singsing, hugutin nyo na yung nakaharang sa harapan, sa gilid nila o kasi double cage kasi inihila ko lang yan. O naka-ready na. Para paglabas ng singsing, yung mga lumalaban na mga long distance, mature na yung ibon. Ayan. Mas maaga, mas maganda. Ngayon, wag kayo magbi-breed ng lugon. Wag niyo pong pwersahin yung ibon niyo mag-breed ng lugon. Pangalawa, kung mga panlaban ng ibon, hanggang 2 clutch lang. Iwalayin niyo na muna. Ngayon, kung gusto niyo pa rin yung pairing na yun, pahinga niyo kahit mga 2 weeks o 3 weeks. Flashing muna ulit. Kahit kung kinukulit, flash niyo lang. Salag niyo ulit sila after 3 weeks. Kung gusto niyo pa yung pair. Ngayon, kung gusto niyo pang kuwanan. Kailangan talaga sir, may pahinga po. May pahinga ang breeding. Siyempre, mapapansin yan, malalas pag ang ibon. At isa pang tip, hindi ko alam kung ginagawa ng iba, pero ginagawa ko kasi. Magbigay tayo ng konting high protein o yung pellet. Konti lang, wag magre-rely sa pellet. Yung pellet na yon, tutulong yun sa inakay ng konti at mas tutulong siya dun sa breeder para hindi siya malaspag ng gusto. Ngayon, sa vitamina o yung mga ginagamit kong vitamins, unang ginagamit ko dyan na supplement, yung Big 3 digestion. Alagaan natin yung digestion ng magulang at saka inakay. Tapos gumagamit din ako ng pula puti na multivitamins, calcium. Yan, maganda yan. I-alternate niya yung dalawa na yan. Gabi niya ibigay. Siyempre, hindi mawawala sa pot ang grits o kaya redstone. Pili na lang kayo. Taiwan soy, pili kayo. Siyempre, yung pink mineral, hindi pwede mawala yan. Pag mga o yung may iba, may mga mix sila na powder. Pwede nyo gamitin yun na pwedeng makatulong sa inakay. Ngayon, yung inakay, kaya nababansot dyan, unang-una, kulang sa minerals. Hindi prepare yung breeder. Ganyan. Ngayon, kapag ka nag-breed kayo, dapat ang ibon nyo, yung dalawang inakay sabay sa paglaki. Hindi na iiwan. Doon makikita mo na healthy yung ibon. Ngayon, eto, isa pang tip, para dun sa mga nag-o-color, bili kayo nung cod liver oil na jelly, yung nasa maliit lang na tao. Bigay nyo yun, yung mga off-color para maiwasan yung business o makakatulong sa pag-business ng balahibo ng mga off-color lalo yung puti. Kasi nga, pinapaganda nun yung tubo ng balahibo nyo. Yun, yung cod liver, nakakatulong din yan sa lugon at saka sa pagpapaganda ng balahibo ng mga inakay. Huwag nyo pababayaan na walang calcium. Pag breeding, kailangan lagi may calcium. Tapos maselan dapat kayo pagdating sa breeding. Kasi lahat dyan nag-uumpisa. Dyan nag-uumpisa ang laban natin sa karera. Unang-una, kung mahina ang breeding, ano pa asahan natin sa liparan natin? Siyempre, mahina din. Sa itlog, kailangan walang masyadong butlig-butlig. Mas mahina, mas makinis. Okay. Tapos parehas ang laki. Ayan. Tapos dapat yung development ng ibon, susundan nyo. Sisilipin nyo kung medyo naiiwan ba yung isa o
halos makikita mo naman yan eh. Doon sa ugat ng itlog. Yun ang may bibigay kong tip sa inyo. Sabi ko nga, ang breeding sobrang importante. Sabi nga nila, gold ang breeding. Talagang dyan nag-uumpisa lahat. Sa bloodlines tapos sa breeding. Kasi nga, kung ang ibon mo, hindi maganda pagkakabreed, pag lumaban ka ng karera, sa recovery pa lang, hirap na hirap ka na. Matagal makarecover ang mga mahihina ang ibon na lalo sa breeding. Pero pag ang ibon mo, binirid mo na mas malakas, wala ka ng problema sa pagre-recover ng ibon. Tapos tutulungan mo pa ng mga training, mas lalakas pa siya. Yan ang mabibigay ko sa inyong tips. Sana marami kayong matutunan. Sana makuha niyo lahat yun. Yun na, shout out nga para sa inyo lahat. Maraming salamat siyempre sa patuloy niyong suporta. At yun, meron ulit tayong pa-shout out ngayon. Shout out kay Bundok Brothers from Nueva Ecija. Ayan, shout out po. Shout out din kay Christian de Guzman from Muntinlupa. Ayan, shout out po sa lahat ng pigeon panzer dyan sa Muntinlupa. Shout out din kay Renzo Pueblos. Ayan, shout out sa boss. Shout out din kay Sam BP Patolot. At syempre, shout out din kay Shamrock Lop Velasquez. At shout out din sa samahan nila, ang team FPR Club. Let's go. At syempre, shout out din kay Glenn Montibon Lop. Ayan, maraming salamat sa patuloy niyong suporta. At sa mga gusto nga palang magpa-shoutout dyan, mag-comment lang kayo dyan sa baba. At syempre, makikishare na yon. So yon, abangan nyo naman yung part 4 nung napanood yung video. So yon, keep watching and God bless you all. Thank you.